gusto pong mangyari nito ni dating Senador Trillanes. Sabi ni dating Senador Trillanes, para malaman ng katotohanan, Trillanes calls for House probe on Las Cañas claims versus Sara and Paulo Duterte. Ano ba yung kiniklaim daw ni Las Cañas kay Sara at Paulo Duterte? Na si Sara Duterte daw po ay siya po yung utak ng Tokhang Queen sa Davao, na ang sinasabi po ni Vice President Sara dito, buong pagme-mayor niya, buong pagba-vice mayor niya, hindi po siya kasali, no? Nung naging Vice President po siya, tsaka po siya isinali, no? Na-involve siya diyan sa Davao Death Squad. Iba rin. Okay, sa madaling salita, ito po ay alam niyo na kung sino may hawak kay Las Cañas, no? Ayun, lagi naman. Ito po ang problema, no? Gusto nila paimbestigahan sa House. Ang bintang naman nila kay Paulo, smuggler, etc. Gusto nila paimbestigahan sa House of Representatives. Di ba dati kang senador? Bakit hilig mag-imbestiga mga senador? Bakit hindi mo sa Senado ihain tong gusto mong investigasyon? Bakit sa House of Representatives? Di ba? Alam ko na sagot diyan eh. Ang sagot diyan, hindi ka naman na pinaniniwalaan ng mga kapwa mo senador. Di kaya doon ka nagpupunta. Alam niyo po, sa Pilipinas, no, pag may paimbestigahan, lahat ng tao gustong paimbestigahan sa Senado. Tanging si Trillanes lang ang gusto magpaimbestiga diyan po sa House of Representatives. Alam niya, kakampi niya eh, di ba? Okay, pero talagang ganyan eh. Wala na naman ako. Alam niyo, pag hindi naman ako nagla-live, hindi naman ako pag hindi naman ako nagla-live, hindi naman ako nawawalan. Hay nako. Buhay. Okay. Tapos na tayo kay Roque, tapos na tayo rito kay Trillanes. Punta po tayo sa iba pang balita. Alam niyo dito, sangkatutak ang balita natin araw-araw. Inupakan eh. Ito po. Ito, dito na tayo sa mga medyo patawan ng konti. Katulad po nito, no? Alam niyo, lagi kong sinasabi, pag may ginagawa po, gusto nyo batiin yung ating Pangulo, meron pong magandang project, batiin nyo na lang. Pero kung may ginawang project, tapos kakantsawan nyo na naman si Pangulong Duterte, napipilitan tuloy kaming isampal sa inyo yung mga ginawa ni Pangulong Duterte at mga hindi ginagawa ni Pangulong Marcos. Matitigas talaga, makukulit talaga, no? Yun kasi utos sa kanila eh. Ipagmalaki nyo yung mga ginagawa ni Pangulong Marcos, kantsawan nyo na inutil si Pangulong Duterte. Hindi nyo mapapaniwala yung tao na mas maraming nagagawa si Pangulong Marcos. Katulad nito, meron na naman sila. Ito po, malapit na po, pinag-usapan na. Malapit nang matupad, February 6, natupad na raw. Yung pinag-usapan ni Crown Prince Mohammed Salman, yung pagbibigay ba ng insurance claim sa nawalan ng trabaho, nagsara mga kumpanya dun sa Saudi. Hindi ba maganda yun? Matutuwa yung OFW. Okay na yun eh, di ba? Maraming salamat PBBM. Dapat ganun lang yung etong mga vlogger. Hindi eh. Ito po ang sinabi, PBBM lang sa kalam, may malasakit, digong nyo inutil. Inutil na naman si Tatay Digong. Di maglilitanya na naman kami ng ginawa ni Tatay Digong. No? Alam nyo, yan pa... Yan pa lang ang maganda-ganda namin narinig na ginawa ni Pangulo BBM sa mga OFW. Si Tatay Digong ko po, napakarami. Gusto nyo ba isa-isayin namin? Isa-isayin natin. Inutil daw eh. Wala daw nagawa sa inyo mga OFW. Hindi po ba si Tatay Digong lang yung naglakas loob na sabihan yung, ano bang bansa yun? Kung hindi ako nagkakamali, Kuwait ba o Qatar? Yung may namatay na Pilipina tapos ibaban natin. Isa 'yon, no? Nakita po ng mga taga-ibang bansa, matapang tong presidente ng Pilipinas. Hindi natin pwedeng apihin, Kuwait. Hindi natin pwedeng apihin yung mga Pilipino. Nakita niyo po, kauna-unahan po 'yun. Ikalawa, 10 years na po ang ating passport. Hindi na po mahihirapan yung ating mga OFW na kada 5 taon nagre-renew. Yung laglag bala po sa NAIA, nawala po yan. Tuwan-tuwa po yung mga OFW natin.
Okay lang naman na magtrabaho. Talaga naman dapat magtrabaho yung Pangulo. Pero yung kakantsawan nyo pa, para nyo maiangat yung mga maliliit na nagagawa ng Pangulo ngayon. Kakantsawan nyo pa at sasabihan nyo pang inutil si Tatay Digong. Doon kami nagagalit eh. Wala naman kaming pakialam. Di gawin niya yan. Talaga namang dapat may ginagawa yung presidente ng Pilipinas. Di po ba? Sasabihin nyo, inutil. Yung dating presidente, isa lang kayong nakitang ginawa, tapos inutil na kagad. Siyempre, sasama loob namin, imbis na matuwa kami na may ginawang ganyan, papalag ngayon pati lahat ng OFW. Na parang wala na talagang ginawa si Tatay Digong. Sa mga OFW, kayo ba pumapayag mga OFW? Wala talagang ginawa sa inyo. Antindi, no? Antindi talaga ng mga, sabi ko may mga sapaw talaga, mga bobo talaga itong mga supporter ni Pangulong Marcos. Eh. Maganda na yung ginawa ng presidente, dapat nang batiin nyo lang. Pero yung babatiin nyo, congratulations, may malasakit talaga si BBM. Si Digong inutil. Puta. Alam niyo po ba, yung mga OFW, nakampante po sila nung panahon ni Tatay Digong dahil yung, may OFW hospital. Kampante sila na yung iniwan nilang pamilya dito hindi mapapahamak ng mga adiksyones. Alam niyo, magtapatan tayo kay mga OFW. Lagi niyo iniisip yung pamilya niyo, di ba? Baka mabiktima ng mga droga, etc. Pero 6 na taon, safe na safe yung utak nila. Trabaho lang iniintindi dahil at saka yung mga mister nilang nangangaliwa o mga misis nilang may bet ka. Pero yung mapapahamak yung pamilya dahil sa mga adiksyones, kampante. Kaya pwede po ba? Pag may ginagawa si BBM, wag niyo nang kantsawan si Duterte dahil ginagalit niyo lang mga mamamayan. Mahihina ko kote nyo. Yan ang kapapakinig nyo sa mga vlogger nyo. At na OFW po siya, baka kasi nababalitaan nila eh. Iba po yung sa actual eh. Iba po yung nagbabasa ka lang sa dyaryo eh. Maligo muna kasi yung mga vlogger nyo para itong JC po nung barangay na to, mukhang tanga talaga. Utak biyaan po siya. Ito pa po isang panawagan sa PNP ni Trillanes. Dapat daw kanselahin na ng PNP ang mga gun license at i-confiscate ang 364 na high-powered firearms ni Duterte dahil ito ay nag-incite to sedition, secession, na secession. Ba't ka ba utos ng utos? Feeling mo presidente. Ito po, good news po para sa railways, ha? Akala nyo, ha? Akala nyo, nakalimutan na kayo, ha? Ang mga taga Mindanao, good news po. Kala nyo, nung wala na si Duterte, kinalimutan na kayo ng Mindanao Railways. Ayon po kay, eto po, naroon po sa Mindanao, sa Davao ngayon, si Bautista. Kumawak po ng mic. Ito po sinabi, the first phase. May first phase na po. Magpalakpakan tayo sa Mindanao. The first phase of Mindanao Railways project is set to begin. Magsisimula na sa wakas, no? Magsisimula na yung Railways project. Talagang matutuwa na ako niyan. Basahin pa natin. Mindanao Railways project set to begin with pre-construction activities in Davao City, Tagum, and Digos. Galing! Magsisimula na. Anong tawag? Pre-construction activities. Magsisimula na sa Davao City. Palakpakan tayo dyan, mga taga Mindanao. While the search for projects funding continues. Yun ang masakit. Wala pa palang pondo.